Sa pagtatanghal na ito, ating tutuklasin ang malalim na kahulugan ng libingan ni Jesus, hindi lamang bilang isang lugar, kundi bilang isang turning point panitikan ng pagbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ihanda ang inyong mga puso't isipan sapagkat lalakbayin natin ang isang kwento ng pag-asa, pagbabago at pananampalataya. 1. Ang kaganapang bumasag sa katahimikan ng kamatayan. Sa simula, ating isipin ang libingan bilang isang lugar ng katahimikan, kung saan lahat ng pag-asa at potensyal ay nagwawakas. Ito ang karaniwang pagtingin sa kamatayan. Ngunit ang libingan ni Jesus ay hindi na natili sa ganitong estado. Sa halip, ito ay naging walang laman, empty tomb. Isang patunay na ang kamatayan ay hindi na ang katapusan. 2. Pagbabago mula sa bilangguan tungo sa pintuan door. Ang pinakamahalagang pag-unawa ay ang libingan ay hindi na isang bilanggu ang nagtatago, kundi naging pintuan patungo sa bagong buhay. Ang dating kawalan ng pag-asa na dulot ng kamatayan ay napalitan ng pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi Fias ay naging simbolo ng pagbabago, isang daan patungo sa bagong buhay na ipinangako sa atin. 3. Simula ng mission stewardship. Ang libingan ni Jesus ay hindi lamang nagpapatunay ng ating kaligtasan. Ito ay nagsisilbing simula, isang gabay, kung paano mamuhay sa mundong ito ang diwa ng pagiging katiwala o stewardship. Ito ay isang paalala na tayo ay tinawag upang alagaan at pamahalaan ang mundo at ang ating mga relasyon. Chaos, kawalan ng kaayusan at kahungkagan, tohu wabohu. Ang chaos ay matatagpuan sa Genesis 20. Ito ay isang kalagayan na walang anyo, walang laman, at pinaghaharian ng kadiliman. Ito ang representasyon ng kalagayan bago ang buhay, isang kaguluhan kung saan walang buhay na maaaring umiral. Puntod ang huling chaos na kinakaharap ng tao. Para sa atin, ang puntod ay kahalintulad ng chaos sa Genesis. Sa libingan, ang lahat ng kaayusan ay nawawala, ang katawan ay nagiging alabok, at ito ay isang estado ng kahungkagan at kadiliman kung saan ang kinabukasan ay hindi nakikita. Sa madaling salita, ang libingan ay ang chaos ng buhay. Ang ubod ng relasyon ang kaganapang lumikha at sumakop sa chaos. Lugar ng muling paglikha. Kung paanong ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa ibabaw ng tubig sa Genesis upang magbigay ng kaayusan, sa gitna ng chaos, ang libingan ni Jesus ay ang lugar kung saan ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbigay daan upang baguhin ang kamatayan chaos tungo sa isang bagong kaayusan, ang buhay. Pagbaliktad ng entropy sa pisikal, ang chaos ay nagdudulot ng paglala ng kaguluhan, kamatayan. Ngunit ang libingan ni Jesus ay nagpapakita ng isang pangyayari kung saan ang kaguluhang ito ay binaliktad at nagbalik sa ganap na buhay. Pagbibigay ng kahulugan. Kung ang chaos ay kawalan ng kahulugan, ang buhay na dumaan. Sa libingan ni Jesus ay nagbabago tungo sa isang buhay na may layunin na tumatanggap ng pagkilala mula sa Diyos, mabuting gawa, well done. Buod kung ang chaos ay nangangahulugang potensyal na kalagayan. Bago ang paglikha o kaguluhan, ang libingan ni Jesus ay ang pangyayaring nagbigay ng kahulugan at pag-asa sa gitna ng kadiliman. So ito ay nagpapakita na kahit sa ating pinakamadilim na sandali, mayroong pag-asa, pagbabago at bagong buhay na naghihintay sa atin. Sa libingan ni Jesus, ating natagpuan ang turning point, ang panimula ng pagbabago at ang walang hanggang pag-asa.